So mga sangkay, may bali-balita na magkakagulo na naman daw po ngayong araw sa Senado. Yo guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel. Kamusta po kayo mga kababayan? Mga solid sangkay? At ito pag-usapan po natin ngayon mga sangkay, itong pambihirang magaganap daw sa Senado. At ito nga pong si Cayetano ay naglabas po ng matitinding pahayag, no? Actually, may solution, mga sangkay. Mayroon din batutsyada, may mga mabibigat din pong sinabi. So, pag-uusapan po natin yan ngayon. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, rekta po tayo mga sangkay. Ito po ang pasabog ni Alan Cayetano, no? Ayon nga po dito mga sangkay, pinag-iingat niya itong si Gatchalian. Sinabihan niya dito, mag-ingat si Senator Win. Senator Alan Peter Cayetano warns Senator Win Gatchalian to be careful about being used by Malacanang in his Facebook Live on Saturday. Guys, so si Cayetano naniniwala mga sangkay na ang Malacanang po ang gumagamit kay Win Gatchalian. Matinding pahayag yan ha. Matinding paratang yan. Ano ba? Kayo ba? Maniniwala kayo dyan mga sangkay? Pinag-iingat niya si Win Gatchalian at ang pinaratangan niya dito mga sangkay ay yung mismong Malacanang. Sila PBBM. Or I don't know kung sinong tinutukoy niya dito. Basta Malacanang eh. Kaya nga sabi ko, mag-ingat si Senator Win. Kasi maganda naman ang future niya. Huwag kang magpagamit sa Malacanang at doon sa mga kasamahan mo kahit binibigyan ka ng high position. Matinding mensahe ito mga sangkay, no? Hindi po niya binabanatan si Win Gatchalian. Pinapaalalahanan po niya si Gatchalian, mga sangkay. Pero, ang mabigat lang po dito, kasi nga po, may kasama po siyang babalay, no? At may kasamang pag-aakusa. At ang inaakusahan po dito, walang iba kundi ang Malacanang. Now, ang tanong dito, sino ang tinutukoy ni Alan Cayetano na huwag magpagamit sa Malacanang? Ang ating presidente ba? Kung ang presidente po natin yan, ano ang magiging pakinabang, no, ng Malacanang sa paggamit kay Win Gatchalian kung totoo man itong paratang ni Cayetano? Or ito lang ay isang propaganda para may maibato laban po dito sa Malacanang. Kasi alam nyo guys, ito nga mga sangkay. Tingin ko nga itong si Cayetano napapaisip din dun sa mga nilabas nilang, pinahintulutan nilang lumabas na 18 Marines para po tumistigo at magpahayag ng kanilang testimonya na totoo na naghahatid sila ng napakaraming pera. Kasi nga po, mali-mali, bali-baliktad yung mga sinasabi ng mga yun. Hindi ko ginajudge na lahat ay hindi na tama. Pero once kasi na may mali kang sinabi doon, testimonya mo yun eh. Alam mo dapat yun eh. Matik yan, mga sangkay. Marami ng error kaagad yan. Magdududa yung tao tungkol sa testimonya mo. Diba? So ngayon, mga sangkay, hindi ko alam kung anong plano dito ni Cayetano. Itutuloy pa bang ipatawag yung 18 Marines na yun. Pero ito nga mga sangkay, meron siyang sinabi po dito. Kasi ngayong Linggo, I don't know kung itong araw na to mga sangkay, mangyayari yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Naku, baka na naman to mga sangkay. Ayan po, June 8. So, mga sangkay, ayan. Kung June 8, ngayon po yun, mga sangkay. Magkakaroon ng pagdinig. Yung kabilang, kabilang grupo na Senate Blue Ribbon Committee, kaila Erwin Tulfo. So, pakinggan po natin.
So, pinipilit ni Senator Erwin ah, Tulfo na mag-hearing sa Monday, even if we know that yung na bogus, peke, hindi totoo yung kanilang session, so hindi rin totoo na acting Senate President si Win Gatchalian, at hindi rin siya totoong chairman ng Blue Ribbon Committee. So, pinipilit ni... Okay, so talagang sinasabi ni Cayetano na hindi totoo, no? Hindi totoo yung magiging hearing, hindi rin totoo na nag-i-exist itong mga bagong mga namumuno sa Senado, hindi rin totoo na Senate President na itong si Win Gatchalian. Alam nyo guys ito yung hawak niya eh. Ayan, itong mga libro na to. 3, 1987 Constitution, I don't know, ano pa yung iba dyan, mga sangkay. Rules of the Senate po ata yan. Ngayon, mga sangkay, pinaninindigan niya na siya pa rin ang lehitimong Senate President. Ito hindi sa kinakampihan ko si Cayetano, mga sangkay. Pero ito lang ang nakikita ko. Ito napapansin ko wala akong pake kasi sa mga gulo na to eh. Kumbaga, nagko-komento po tayo pero hindi po tayo kumakampi sa kahit na kanino sa kanila. Basta tayo, pro-government po tayo, kay PBBM po tayo until sa matapos yung kanyang termino, no? Ngayon, ang nakita ko lang dito, itong si Cayetano, kahit po si Loren Legarda, pinapakitaan po nila ng 1987 Constitution. Kung ano ang nakasaad doon. While ang kabila, more on opinion. Sila Sherwin, opinion, naniniwala ako kasi sinabi ng Dean of Law na ganito. Naniniwala ako kasi sinabi ng grupo ng mga lawyer na ganito. Pero wala silang ginagamit na constitution or article from the Constitution or batas mula po sa Constitution. 'Di ba, mga sangkay? Wala, never nyo pong makikita 'yon. Kaya medyo alanganin po talaga eh. At sabi pa nga po ni tawag dito? Ni Chis Escudero, parehas pong nagbabangayan na ang solution lang naman, mag-usap kayo. At eto nga po, nag-offer tong si Cayetano. Pakinggan po natin. I'll offer you a solution, Senator Win. Mag-meeting tayo, may naiisip akong solusyon. Mahirap umanap tayo ng solusyon kung sino ang tunay na Senate President kasi yung 3 libro na hawak ko ay nagsasabing yung legitimate Senate President, yung nahalal nung 13. No? By the way guys, let me go to that muna na mabilis. Ito. Sabi po sa Philippine Constitution, hindi lang to sa rules, sa Philippine Constitution. O, ito. Constitution yan, mga sangkay. Nakalagay po dito, the Senate shall elect its President and the House of Representatives Speaker by a majority vote of all its members. Iba po yon sa sinasabi dito, a majority of each house shall constitute a quorum to do business, but a smaller number may adjourn from day to day. So yung a majority of each house and a majority of all its members, magkaiba yon. At sinasabi din dito po na, meron po kasi dito yung about each house being able to pass its own rules, no? Okay, so sa madaling sabi, hawak talaga nila yung Constitution. Ito yung pinanindigan nila. Mahirap din kalaban ang 1987 Constitution. Ako dyan, mga sangkay. Sabi ko nga, basura yung 1987 Constitution kasi may mga hindi malinaw dyan na mga batas, no? Na yun ang nagiging problema, nagiging malaking pagsubok ng Pilipinas. So ngayon, mga sangkay, yan po, mukhang magrarambolan na naman po ngayong araw. But again, kalma lang po tayo, mga sangkay, abangan lamang po natin anong mga mangyayari. Pero kanino ba kayo talaga naniniwala? Kay Cayetano na gumagamit ng 1987 Constitution? O kay Rafi Tulfo, kay Erwin Tulfo, kay Win Gatchalian na gumagamit sa opinyon ng mga grupo ng mga lawyer? Constitution versus lawyers. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation.
Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.